Paalala mga kapuso, huwag pong basta-basta magtitiwala sa mga hindi ninyo kakilala. Sa lungsod ng Maynila, isang estudyante sa kolehiyo ang nanakawan ng isang nagpanggap na profesor. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Naisip ko nga minsan ayoko nang lumabas kasi di pa nga ako nakaka-recover. Pakiramdam ko lahat ng tao, ganun. Hanggat maaari, ayaw nang lumabas ng bahay ng First Year College na si Marie, di niya tunay na pangalan. Kwento niya, gabi ng Martes, habang nag-aabang na masasakyan sa labas ng isang mall sa Maynila, nilapitan daw siya ng isang babaeng nagpakilalang propesor sa kolehiyong kanyang pinapasukan. Na-convince ako kasi nagbanggit siya ng mga names ng professor. Kaya ayun po, hindi ko naman po masyadong alala lahat ng prop dito. Sabi pa raw ng suspect, magkakaroon uli sila ng acquaintance party at kailangan nila ng mga damit para sa okasyon. At sa paniwalang propesor ang kausap, sumama raw siya rito sa mall. Pumili na po siya ng mga damit, ng mga dress. Tapos after nun, pumunta na po kami fitting room. Tapos pagtas nun, pinasuot niya po sa akin yung isang dress. Napansin niya po yung gamit ko na magulo. Lumabas daw ng fitting room ang babae at sinabihan ang sales lady na kumuha ng ibang size. Pero pagbalik daw ng sales lady, wala na ang suspect at natangay na ang dalawa niyang cellphone at pantalon. Sabi ko parang nabiktima na ako. Ayon sa pulisya, hindi na bago ang ganitong modus. Marami narereklamo ng ganitong estilo ng pagnanakaw na kadalasan ay ginagawa sa loob ng mga mall. I-report po kaagad nila sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para masabi nila kung anong pangyayari. Ngayon kung sa establishmento o sa mall nangyari, ipagbigay alam po kagad nila sa security ng mall o ng establishmento. Nakikipag-ugnayan na ang otoridad sa mall security hinggil sa nangyari at nang makita ang CCTV. Sa Pasig City naman, isang lalaki rin ang nanakawan ng hindi pa nakikilalang lalaki. Inalok daw siya ng suspect na maging modelo ng isang magazine. Pinagpalit siya ng damit sa CR ng isang ospital at iniwan ang mga gamit sa lalaki. Paglabas niya ng CR, wala na ang suspect, tangay ang kanyang mga gamit. Kabilang ang mamahaling cellphone, susi ng sasakyan, wallet, pera, mga ID at cards. Sinubukan pa raw niya itong habulin pero nabigo siya. Talaga raw matamis na pananalita ang ginagamit ng mga suspect para mapaniwala, makumbinsi at mangakuan ng kung ano-ano ang mga biktima. Kaya payo ng mga otoridad, huwag basta-basta maniniwala at magtitiwala lalo na sa mga hindi kakilala. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.